for he careth for you. Matthew 11:28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa tuwing nanghihina tayo mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon at pagpapahingan niya tayo sa piling niya. Deuteronomy 31 verse 8, The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So, binigyan tayo ng mga Panginoon ng kanyang mga pangako. Marami pa rin sa Biblia mga kapatid. At ang tanging gagawin lang natin ay panghawakan at pagkatiwalaan ang ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. We must keep our fire burning mga kapatid. So, occupy means also is keep on or keeping on. Keep on sharing His words mga kapatid. Keep hearing His words, keep on testifying His good works, keep on doing His will, keep obeying Him, keep on praising His name, keep on serving the Lord's kingdom, mga kapatid. The responsibility of an apostolic Christian must be occupied till He comes. Ang responsibilidad natin bilang isang Kristiyano ay dapat mag-occupy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Instead of saying na napapagod na tayo, sabihin natin sa Panginoon na hindi ako mapapagod hanggat hindi pa bumabalik. Instead of saying na matanda na tayo at hindi na tayo, may mga next generation na para magamit, we must say na gamitin mo pa ako Panginoon hanggang sa pagbabalik. Sabihin natin, here I am, Lord, use me till you come. Amen po. God be all. Salamat sa salita ng Panginoon na narinig natin. Yung salita ng Diyos, hindi para sa atin. Hindi sa labas. Kasi tayo ang kinakausap ng Diyos. Amen. So kung para sa akin, kung malit man lang nakuha mo, kasi hindi naman lahat makukuha natin. Okay? So, ang punto nito mga kapatid, tulad ng sinabi ng ating kapatid, responsibility. Ang responsibility natin bilang anak ng Diyos ay nag-uumpisa muna sa bahay, sa school. Amen? So, bilang mga magulang, sikapin natin, i-train natin ang ating mga anak dahil ang responsibility natin bilang mga magulang, dapat i-impart din natin sa kanila para alam din nila ang responsibility nila. Kasi ang Diyos din, tinitingnan din ang bawat isa sa atin. Kung matapat ka sa responsibility na maliit na pinagkaloob ng nanay mo, di ba natutuwa sila? Kunting bagay yung pagbukas ng pinggan. Alam mo ba si Samuel, hindi ko inaano yan. 5 years old siya, pero tinuturuan ko na siya na magkaroon ng responsibility. Sabi ko, anak, yung pinagkainan mo, yung plato, kutsara mo, baso mo, hugasan mo. So yung simple responsibility yun, I try my best na impose ko sa kanya para paglaki na alam niya responsibility niya at hindi na ako mahirapan at karen. Kasi sa munting bagay, makikita niya kung gaano pala kahalaga yung maliit na bagay ng responsibility. Amen? So umpisa pa lang, i-train natin ang ating mga anak. Although kayo malalaki na, salamat kayo dahil ang mga parents ko natin ay nasa church. So kung mayroon kayo binigyan kayo ng responsibility, gagawin na namin. Dahil ang Diyos, dahil kung maliit na responsibility, dinamtanan niyo na beneficio niyo. Pagpapalaki at magsisiyan. Okay? So iangat kayo pa unti-unti. And this is school din. Ano bang responsibility mo bilang estudyante? Mag-aaral. Kung hindi ka mag-aaral, sigurado, hindi ka mag-graduate. Amen? So ang responsibility ninyo, huwag yung Facebook lagi. Huwag yung cellphone lagi. Ang inuatupag nyo, huwag game. Mag-serious po kayo sa pag-aaral ninyo dahil mahirap ang pinag-aaralan ninyo. Yung kami, noon, yung kapanahonan ko, mahirap na, mas mahirap sa inyo. Kaya hindi pwedeng maglakwat siya, hindi ka pwedeng mag-serious sa pag-aaral niyo. Kailangan mag-serious po tayo. Kasi pag serious po kasi kayo sa pag-aaral ninyo, bahang sarap pakinggan. Sister Karen, graduated magna cum laude. Wow! Hindi masama mangyari. Remember, anak tayo ng Diyos. Kaya lang, ang responsibility na inilagay niya sa balikat natin ang Panginoon. Dahil may reward tayo na gampanan ang mga responsibility.
responsibility. Halimbawa, hindi naman pwede ipilit sa iyo talaga hanggang doon ka ng first honor, okay lang. Hindi mo marating yung mag na first honor, it's okay na rin. At least, nakapasa ka. Amen? At yung mga matataas na grado ay napakaganda rin tignan. Oh, nanay, tatay, ano ba yung grade ko ngayon? Percent? Aba, 80, 90, 95. Oh, wow, sarap. Ang sarap basahin. Di ba? Pero pag 75, 76, wala kang nangyari sa'yo. Di ba? So, mga estudyante, yun ang aking advice. Yung responsibility at pinagkakaroon sa atin, isang panayunan ng kaluluwanin nyo. Na sa ganon, mararating ninyo ang tagumpay ng ating magiging matagumpay po kayo. Sa amin eh, sa mga trabaho rin. At ang responsibilidad namin, tulad ni brother, maagang gigising lang. Kailangan niya eh. Para, maghanap buhay at magkaroon ng salary. Okay? So lahat po tayo ay meron pong responsibilidad na pinagkailangan niyo. Tulad ko rin, sino? May marami akong responsibilidad. Pero gampanan mo ng don't push it along. Don't pray. Huwag mahirap. Pero, kasama mo ang Diyos. Hindi mahirap pag kasama mo ang Diyos. Pag sinabi mo, Lord, sa araw na ito, magagampanan ko ang tungkulin ko na pinagkalo mo, responsibilidad ko ang Lord. Tulungan mo ako makapagalo. Nang sa ganun, meron kang kalakasan. Kasi ang importante ito ang kalakasan at talino. Hindi mo sa Diyos daw lang importante. Okay. Ngayon naman sa ating spiritual na pangangailangan, anong responsibility ng bawat isa sa atin? Bawat isa sa atin, naniniwala ako na tinawag ka ng Diyos. Agree ba? Yeah. Kasi kung di ka tinawag ng Diyos, wala ka sa kanya. Amen. So lahat tayo ay may purpose na tinawag ng Diyos dahil meron tayong responsibility. Amen. Anong responsibility natin? Pinagkaroon natin ito. Lagi natin